Napupuspos ka pa ba? Praise God. Napupuspos ka pa ba ng Holy Ghost? Praise God. Amen. So, as usual, ang ating topic mga kapatid ay continuation ng why can't I receive the Holy Spirit? Yeah. Bakit hindi ko matanggap ang Holy Spirit? At natapos na po natin yung number 1. Ano yung number 1? Sino makaalala? Lack of real repentance. Yan ang number 1. At number 2, ano? Doubt. Yan. Doubt. No? Kaya huwag magduda. Dahil na ako ang Diyos. No? Doubt or unbelief. Yan, maniwala. Huwag magduda at maniwala. Yan. Praise God. Ngayong araw mga kapatid, ang ating pag-aaral ay preconceived ideas of how one should receive the Holy Spirit. Yan yung pangatlong dahilan. Preconceived ideas of how one should receive the Holy Spirit. Yan yung pangatlo. No? Una, walang tunay na repentance. Pangalawa, may doubt at hindi paniniwala. Pangatlo ay preconceived. No? Kung paano tinatanggap ang Holy Spirit. Yan, no? Ano ba ang ibig sabihin ng preconceived? No? Baka meron tayong ganyan kung bakit di natin matanggap ang Holy Spirit, no? Kaya ang ibang churches, no, ay may ganyan. Kaya hindi matanggap ang Holy Spirit. Preconceived means belief. Yan. Or formed belief before having the evidence. Yan, no? Meron kang paniniwala, no, na binuo na hindi biblical. Yan, no? Mamaya, tatalakay natin yan. Paniniwala nga nabuo sa iyong isip, praise God, na walang evidence. Mahirap yung ganun, ano? Na meron kang pinapanampalatayaan na ganito talaga, pero walang ebidensya. Hindi mapakita sa Bible, hindi mapatunayan. Yan, no? Kaya may mga taong hindi makareceive dahil may ganyang pag-iisip. Yan, no? Yung mga nagsasabi, kung akin yan, akin yan. Oh, di ba? That's preconceived, no? Preconceiving, iniisip niya. Praise God, no? Kaya sabi dyan, preconceived means belief or a formed belief before having the evidence. Praise God. Walang ebidensya. No? Wala ka pang ebidensya, no? Meron ka ng pananampalataya na ganun yun. Yan, no? Kasi sa Bible, may ebidensya na. No? Walang tumatanggap ng Holy Ghost na walang nabasang evidence. Nasa Bible, lahat na nakareceive ng Holy Ghost ay nasa Bible ang evidence. Yan, no? Kaya, pag tayo ay nagdi-desire ng Holy Ghost, dahil tinuruan na tayo kung paano, tinuruan na rin tayo kung anong ebidensya, kung talagang nakareceive siya ng Holy Ghost. Yan. Kaya, yung faith mo buo. Kaya mahirap tumanggap ng Holy Ghost na ang nasa isip mong nabubuo ay wala sa Biblia. Yan, mahirap. Walang ebidensya. Walang evidence. Kaya ito ang pangatlong hadlang. No? Kasi maraming klaseng hadlang. Praise God. So sabi niya, no? Preconceived ideas of how one should receive the Holy Spirit. Paano nagkakaroon ng preconceived ideas ang tao? Dahil may nagturo. Yan, may nagturo. O maaring nababasa. O maaring napapanood. Kaya kung may nagtuturo at may nababasa at may napapanood, ito ang foundation.
yung Word of God. Totoo ba yung tinuro niya? Dahil kung hindi mo talaga mararanasan ang pagtanggap ng Holy Ghost. Kaya yan yung pangatlong hadlang. Preconceived ideas. Kaya nga ideas yan. Basta natin mga kapatid sa Matthew 9:29. Matthew 9:29. Praise God. Ang sabi sa Matthew 9:29, Then touched he their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. Yan, no? Praise God. Ano sinabi ni Lord Jesus? Ano ginawa dyan? Tinatch niya ang kanilang mata at sinabi, according to your faith, be it unto you. So may kinalaman ang faith sa pag-receive ng Holy Ghost. Kung wala kang faith, hindi ka makaka-receive ng Holy Ghost. May importance, no, yung paniniwala ng tao sa salita ng Diyos. Kaya nga pag nagsashare tayo, pinapakita natin sa Bible. Hindi tayo pwede mag-share na haka-haka lang o kaya guess lang o kaya gawa-gawa lang. Hindi pwede, no? Kasi nagkakaroon ang tao ng pananampalataya hindi dahil sa ating mga talino o sinasabi. Nagkakaroon sila ng pananampalataya dahil sa yung sinasabi natin ay nakasulat sa Bible. Ano pa? Yung sinasabi natin ay makikita nila kung paano nakatanggap ang mga apostol, ang mga churches, hindi lang apostol, ng Holy Spirit sa Bible. Kaya nga, napaka-dangerous yung time natin ngayon, mga kapatid, no? Dahil marami nang nangangalo ngayon kung paano makareceive ng Holy Ghost na unbiblical. Yan. Kaya tatalaki natin mamaya. Kasabi dyan, then touched he their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. Kung ano ang faith mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kaya preconceived ideas is very dangerous dahil kung ang faith mo ay hindi mo kailangan magsalita ng speak in tongues, hindi talaga mangyayari sa'yo yun. Kung ang faith mo ay sa panahon lang ng apostol ang mga pagtanggap, pagbigay ng Holy Ghost, hindi mo rin mararanasan yan. Dahil naturuan ka na ng iba na wala sa Biblia. Kaya preconceived ideas. Kaya mag-iingat tayo sa mga kakwentuhan natin, kaya tayo nag-aaral, dahil laganat na ang mga mangangaral ngayon na ang pagtanggap ng Holy Ghost ay sabi nila, panahon lang daw yun ng mga apostol. Sabi naman ng iba, para lang daw yun sa mga apostol. Yan yung mga preconceived ideas. Nataniman na sila ng ganong pangangaral. Kaya hindi na sila nag-i-expect ngayon ng baptism or infilling of the Holy Spirit. Dahil yun na yung nakatatak sa kanilang isip. Kaya sabi ni Lord Jesus dyan, according to your faith, be it unto you. Kaya mahalaga, nag-aaral tayo ng Word of God dahil pag nag-aaral po tayo ng Word of God, yun yung nagiging faith natin. Yan. Doon natin develop yung ating pananampalataya sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya naka-inline ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya pag humingi ka ng Holy Spirit, nangyayari dahil sabi nga ni Jesus, according to your faith, be it unto you. Kaya kailangan sa pag-aaral pa lang, tama na ang tinuturo. Dahil kung mali ang turo, mali ang faith. Pag mali ang faith, yun ang mararanasan niya. Wala. Bakit? Mali ang faith. Yan, no? Kaya nga pinag-aralan na natin last time kung paano siya nire-receive, mga kapatid. Hallelujah. Kasi sabi nito, no? According to your faith, be it unto you. Praise the Lord. Kaya ang ating faith dapat ay naka-base o nakalinya sa salita ng Diyos. No?
Naalala ko yung nakashare namin, sabi nila sa amin, sila ang eksaktong continuation ng mga apostol. Praise God. Nung tinanong namin kung anong kanilang water baptism, ang baptism daw nila ay Father, Son, Holy Spirit. So sabi ko, Brad, sabi nyo kayo ang eksaktong continuation ng mga apostol. Hindi po nagbaptize ang mga apostol sa water ng Father, Son, and Holy Spirit. Paano kayo naging exact continuation? Kaya nung sila ay nasyera ng Word of God, sila ay naliwanagan, at sila ay nagpabaptize in the name of Jesus Christ. No? Bakit? Dahil nakalinya ka sa salita ng Diyos. Yan. Kaya pag sinare natin at mayroon tayong dalang ebidensya, praise God, no? Sila ay susunod. Pero kung nagsishare ka ng walang ebidensya, yan, walang mangyayari mga kapatid. So ganun dito mga kapatid, no? The statement can go a long way in determining what a seeker is willing to accept. Kaya yung experience natin ay naka-determine kung ano ang tinatanggap mo. Pag sinabi ni God na pag nag-lay hands ka sa may sakit, siya ay gagaling. Sinabi na ni God yun. Ni-release na yun ni God. Nasa iyo ngayon yun kung gaano mo siya tinatanggap. At doon lang magkakaroon yun ng resulta. Yan, no? Kaya kung wala kang pananampalataya sa mga sinasabi ng Diyos, walang mangyayari. Praise God, di ba, no? Katulad ng mga prayers, no? Ng mga healing. Dalawang klase ang healing sa Bible, no? May instant at meron ding ginagamit ang Diyos para magkaroon ng healing. Kasi minsan, pag hindi naging instant, feeling discouraged na tayo. What time are they discouraged? Dahil may mga evidence na naman sa Bible na may mga pinapagaling si God na instant. Diba? Tulad ng tatay na sundalo. Sabi ng tatay na sundalo, Lord, hindi ko na kailangan ikaw, hindi mo na kailangan pumunta sa bahay ko. Sabihin mo lang na yung anak ko gagaling na ngayon, uuwi akong magaling na siya. Nasabi niya, bihira ang taong may ganitong pananampalataya. Umuwi ka na, magaling na ang anak mo. At nung umuwi siya, magaling na talaga ang anak niya. Diba? Bakit? According to his faith. Diba, no? Pero may mga instances na may ginagamit ng Diyos bago siya sumagot. Katulad ng blind man. Diba? Gusto niyang makakita. Instant ba yun? Gumawa si God ng clay out of the sun. At ginanon niya at nilagay niya sa mata ng bulag. Nakakita ba kaagad? Hindi. Si Jesus din yun. Di ba? Pero may inutos siya. Ano sinabi niya? Go to the pool of Siloam. May ginamit si God. Pool of Siloam. Praise God. Hallelujah. No? Kaya kung tayo ay may pinag-pray, at hindi ka agad gumaling, maging aware ka, baka may inuutos ang Diyos. Di ba? Kaya minsan may mga advisor, nag-pray ka, hindi naman gumaling, no? Kaya mali rin yung turo na puro pray. No? Huwag nang pumunta sa doktor, mali yun. Dahil ginagamit din ng Diyos ang mga doktor. Hindi ibig sabihin, wala kang pananampalataya pag pumunta ka sa doktor. May ginagamit din ang Diyos para ikaw ay pagalingin. Naranasan na natin instant. Ipaparanas din sa atin ng Diyos ang obedience sa kanyang pag-utos. No? Kaya sabi dyan mga kapatid, no? According to your faith. Kasi sabi dyan, no, the statement can go a long way in determining what a seeker is willing to accept. No? Kaya, tanggap mo ba ang buong salita ng Diyos from cover to cover o kalahati lang ang pinapaniwalaan mo? Di ba? Maraming ganyan, naniniwala. No? Si Jesus, tao lang. O si Jesus, propeta lang. Praise God. Iba-ibang paniniwala. Kaya hanggang ganun lang talaga ang kaunawaan. Kaya kinakailangan alamin sa Bible, pag-aralan,
Dahil andyan lahat ng evidence kung sino talaga si Jesus. Kaya mahalaga ang faith, mga kapatid. Napakahalaga. Dahil doon lumalabas doon makakakilo si God. Dahil hindi kikilo si God sa puso na may duda. Kung yung hinihingi mo, mas mataas, praise God, sa pinapaniwalaan mo, paano mangyayari yun? Kailangan mas mataas ang paniniwala mo. Maniwala ka na kaya to ng Diyos. Excited ka. Dahil may mangyayari talaga. Dahil doon pa lang, pag nanalangin ka, nakita na ng Diyos yung pananampalataya mo. Di ba? Katulad ni Sister kanina, antay siya, 7 to 12. Di ba? Sinubukan siya. Kung gaano ka willing talagang sagutin kita, subukan kita. Di ba? May mga ganyan, mga kapatid. Praise God, no? May mga hayo na isang upuan nagpapabaptize. May 7 buwan, may 1 taon. Gaano ka ba, anak, talaga kawiling maglingkod sa akin? Subukan kita. Kung talagang magpapagamit ka. No? Praise God. Kaya, nasa atin, no? Nasa ating pananampalataya ang pagkilos ng Diyos. Kung ano ang tinatanggap mo, nakakaya ng Diyos, hanggang doon lang. Pero pag paniniwalaan mo talaga na kaya ng Diyos ang lahat. Hindi mo kailangan ng malaking faith, kailangan mo lang ng isang, di ba sabi nga, kung ang pananampalataya natin ay kasilit ng butil ng mustasa, you can move mountains. Bakit? Hallelujah. Kasi yung butil ng mustasa, yun yung iyong pananampalataya, pero iba yung laman ng utak mo. Naniniwala ako na kaya ng Diyos ang lahat. Walang doubt, mga kapatid. Kasi sabi dyan, nakadepende yan. Determining what a seeker is willing to accept as the genuine baptism of the Spirit. If your thinking is incorrect, kung mali ang iyong pag-iisip, you probably will not get it. Kung gusto mo ng Holy Spirit, pero mali ang iyong pag-iisip, kulang ka sa paniniwala, hindi ka naniniwala. Yung mga nagsasabing kung akin yan, hindi ko kailangan magpuri. Mali na naman. Bakit? May evidence sa Bible din kung paano siya tinatanggap, nagbibigay ang Diyos ng instruction. Kaya mga nasa likod na nanonood lang sa nakaganyan, walang nangyayari sa kanila. Bakit? Sa instruction pa lang ay na sumunod eh. Sa instruction pa lang ay na sumunod. Kaya walang nangyayari. Kaya sabi dyan, hallelujah. Buksan natin mga kapatid, no? Sa Hebrews 11:6. Hebrews 11:6. Amen. Sabi dyan, but without faith, yan, it is impossible to please Him. Kaya sabi ni Lord, kahit na kasinglit lang ng butil ng mustasa ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan talaga ang faith. Kahit kasinglit lang ng butil ang iyong pananampalataya. Yun, kumbaga yun yung power on switch, yung ating pananampalataya. But without faith, it is impossible to please Him. Praise God. Ibig sabihin, in order for God to move in our life, we need to please God. And we only please God when we show Him that we have faith in Him. No? Ang faith, hindi ibig sabihin, hindi ka takot. May mga takot, pero dahil sa faith, umabante. Naalala ko yung kapatiran namin sa ibang bansa, bawal magdala ng Bible. Bawal magdala ng Bible na CD. Takot na takot. Nag-text sa amin. Sabi niya, andito na ako sa immigration. Hallelujah. Magpe-pray na tayo. Pag-pray na ako, magpe-pray na ako. Dahil sa kanyang faith, nakalusot ang lahat. Di ba? Praise God. Kaya sabi niya, no? It is impossible to please God pag wala tayong faith. For he that cometh to God, dahil yung lumalapit sa Kanya, siyempre, kung hihingi ka ng Holy Ghost,
Kung gusto mo ng Holy Ghost, lalapit ka sa Kanya. No? For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kaya kung lalapit tayo sa Kanya, bunga na kagad yun ng faith. Kaya kung nakaganyan ka lang, hindi ka lumalapit sa Kanya. Pag sabi mo, akin yan, hindi ka lumalapit sa Kanya. Kung gusto mo talaga, lumapit ka sa Kanya. No? Lumapit ka talaga sa Kanya kung gusto mo talaga. James 1:6. Basa natin. James 1:6. Praise God. James 1:6. But let him ask in faith, nothing wavering. No, kung may faith tayo, huwag tayo magduda. Huwag tayo parang alon ng tubig, no, pabalik-balik. Hindi stable, hindi steady. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. No, ganun daw ang nag-waver na faith, no? Dinadrive lang yung tubig ng hangin at tinotos. Ano yun? Pinapalo ulit kung saan gusto ng hangin. So, walang direksyon. No? Hindi masabi kung oo o hindi, o believe or not believe. No? Kaya sabi dyan, no? Let him ask in faith, nothing wavering. No? Dahil kung may duda tayo, wala pong mangyayari. Kaya sabi sa verse 7, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Dahil kung kaya ka ng faith, nag-waver. Sabi ni Lord, huwag na siyang umasa. See? Huwag na siyang umasa. Praise God. Kaya pagka gusto mong mapuspos, hindi yan sa feelings. No? Delikado yung feelings. Pagka hindi mo feel na mapuspos, hindi ka talaga mapupuspos. Kaya napapansin nyo, pag altar calling, nakakaramdam tayo ng parang cold. Feeling yan. Kailangan lumabas ka dyan. Pakita mo yung iyong faith. So, ang faith hindi naka-base sa feel. Pag masaya ka, malakas ka magpuri. Pag malungkot ka, church lang ako. Hindi ganun ang faith. Ang faith, no? Sinosurpass niya ang feeling. Dahil pinapakita niya sa Diyos na kahit anong sitwasyon, meron akong pananampalataya sa iyo. I-bless mo ko o hindi, may pagsubok man o wala, mahirap man o madali, andyan ang faith. Yan ang faith, mga kapatid. Praise God. Kasi sabi dyan, no? James 1:6, but let him ask in faith, nothing wavering. Alam naman natin kung ano yung faith, di ba, no? Sa James 2:24, ye see then that by works a man is justified by faith. Yan, no? Yung faith natin, no? Nagiging acceptable, na justify ng Diyos, na ikaw ay may tunay na may pananampalataya, that ikaw ay may works, ikaw ay may ginagawa, ikaw ay may galaw. Yan, no? Kasi sabi dyan, John 7:37 hanggang 39. John 7:37 hanggang 39. Praise God. Sabi dyan, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. Anong instruction? If any man thirst. So, yung gustong makareceive ng Holy Ghost, kailangan uhaw sa Holy Ghost. Hindi yung matamlay. Gusto mo Holy Ghost? Opo. Sige, tas ka na kamay. Walang gagawin. No? Di ba pag uhaw na uhaw ka, lalo kung nag-cycling ka, uhaw na uhaw ka, naghahanap ka ng tindahan para makabili ng inumin. Naghahanap ka. Yan yung uhaw. Kaya kung gusto mo makareceive ng Holy Ghost, hindi kita kagaya ka lang. Kailangan mo ng faith, kailangan mo ng gawa, kailangan mong sundin ang inuutos ni Lord para makita nila. Ito, gusto talaga niya ng Holy Spirit, no? Kaya sabi dyan,
Hallelujah. In the last day, the great of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst. Oh, yun ang number 1. Hindi lang doon sa gusto makarisin ng Holy Ghost, ha? Sa mga gusto rin mapuspos na matagal na hindi na pupuspos. Kasi minsan, pag matagal na hindi na pupuspos, tinatamad na, para bumabalik sa dati. Di ba? Kaya kailangan. Di ba? Kailangan magpainit lagi. Hindi lang dito sa Sunday. Sa kwarto mo, sa bahay mo, lagi kang magpapuspos. Ano sabi niya? Besides the thirst, let him come unto me. Lumapit ka sa kanya. Di ba? Gusto mo mapuspos. Uhaw ka. Nakahiga ka naman. Sa kama mo, ayaw mong gumalaw. Di ba? Kailangan mo talagang lagyan ng altar ang bahay mo. Praise God. No? Thirst, ano pa? Come. Okay, so lalapit tayo sa Kanya. Hallelujah. Ano sumunod? Let him come unto me and drink. Inom. Paano ko ba uminom? Ilang beses natin pinag-usapan yan. Wala. Ganun pa rin. Gusto mo makarisin ng Holy Ghost, ang dami ng failure. No? So, hindi pala gutom to eh. Di ba? Kung bibigyan ka ng tubig, no? At tatanungin ka kung gusto mo ng tubig, sasabihin ko ba ng gusto ko po? Di ba? Gusto mo ng tubig. O kaya hindi ka magsasalita at tulog. Huwag mo bigyan ng tubig, tulog pa. Mamaya na lang pagkising. Di ba? Praise God. Let him be thirsty, let him come, and let him drink. So, totoo yung mga kapatid, no? Kung gusto natin makareceive the Holy Ghost, kailangan meron kang pananampalataya. Kailangan yun. Hindi totoo. Di ba pinag-aralan natin na lahat ng Holy Ghost baptism sa Bible ay instant? Bakit tumatagal yung iba? Dahil sa atin, hindi dahil kay God. Naniniwala ako, bago mag-rapture, doon ako makareceive ng Holy Ghost. Hindi yung totoo. O pag-rapture, yun rin yung pag-speak in tongues ko, hindi yung totoo. Hindi yan na nakalagay sa Bible. Praise God, no? So sabi dyan, thirsty ka kailangan, lumapit ka kailangan, uminom ka. Paano ka uminom? Nakanganga. Ano pa? Nakatingala. Ano yung sabihin nun? Worshipping God. Yun yung with faith. So, nakikita na Lord yung action. Hallelujah. Di ba? Kaya sabi dyan mga kapatid, no? Sunod. 38, he that believeth on me. Kailangan may kasamang paniniwala. Di ba? So, hindi yung totoo sa Holy Ghost. Applicable ito sa lahat ng kondisyon ng Christian life. Kung nalalamig ka, yan din ang procedure. Praise God. Gusto mong uminit, may gagawin ka pa. Naranasan ko naman lamig, no? Kailangan mong gawin yan. Dahil kung hindi, walang mangyayari. He that believeth on me, as the scripture hath said. Di ba? Out of his belly shall flow rivers of living water. Sino na nakareceive ng Holy Ghost? Taas sa kamay. Ano naramdaman natin? Di ba ganyan na naramdaman natin? Praise God. Di mo maintindihan ano itong naramdaman ko. Mula sa belly natin. No? Shall flow. No? Sabi niya, out. No? He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly, nagsimula sa belly, shall flow rivers of living water. Saan palabas? Sa bibig. Ang alin? Living water. Yun yung Holy Spirit. So, ano yung lumalabas sa bibig? Yun na yung pinag-aral natin. Speaking of tongues. Yan, di ba? May naramdaman ka sa kamay, nagmamanhid yung tiyan mo, di mo maintindihan, nagmanhid yung panga mo, di mo maintindihan, pero patuloy ka nag-worship. Praise God. At naramdaman natin yun. At tayo mismo nakasaksi. Hindi memorize, hindi pinractice, hindi tinuro. Maging bisita natin, bisita lang, naka-receive ng Holy Ghost. Di ba? Hindi naman natin tinuruan. Bakit? Dahil sinunod niya to.
He that believed, nung nabasa niya, naniwala siya. Nung nabasa mo na kailangan mo palang mabaptize in the name of Jesus Christ, naniwala ka dahil nabasa mo, dahil nakasulat, dahil nagawa din ng mga apostol, lahat sila. Nagpabaptize ka din. Ngayon, nabasa mo rin na nakareceive din sila ng Holy Ghost, nag-speak in tongues sila, nakasulat din, naniwala ka din, naranasan mo din. You see? According to your faith. Pero kung nabasa mo, nakita na, nasaksiyan mo ba yung mga kapatid at hindi ka pa naniniwala, according to your faith, wala rin mangyayari. Di ba? Praise God. Kasi sabi dyan, sa 39, ano yung tinutukoy ni Lord Jesus? Sa 37 and 38, but this spake he of the spirits, which they that believe, see, yung mga naniwala lang ang nakaranas niya, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. No? Nasa lupa pa si Jesus niya. Pero ano sinabi niya? No? Hindi pa binibigay. Bakit? Hindi pa siya glorified. Andito pa siya sa lupa. Pero ano sinabi dyan? Hindi pa siya umaakyat, hindi pa siya glorified, meron na siyang iniwan na promise. Amen. Kaya naniwala na sila. Kaya nung dumating yung panahon na yun, na-receive nila ang Holy Ghost dahil hinawakan nila yung sinabi ng Jesus sa kanila nung kasama nila si Jesus. Praise God. He that thirsts should come and believe. No? Thirst, come, drink, believe. Yan. Apply natin yan. Gusto mo mapuspos ulit? Thirsty ka kailangan mamaya. Yan. No? Lumapit ka sa Kanya. Huwag yung katabi mo sa gabal yan. No? Gusto mo ulit maramdaman ng Holy Ghost? Huwag yung feelings. Yung isip. Sinabi ito ng Diyos, gagawin ko. Ganun yun mga kapatid. No? Thirsty ka, Lord, gusto ko ulit maramdaman yung pagkapuspos ng Holy Spirit. Number 2, lumapit ka. Come to Him. Number 3, drink. Drink what? Drink what you believe. Yeah, and it will happen. Praise God. Hallelujah. Sabi niyan, some feelings, delikado yan. Some feel that unless they fall on the floor, yan. Ang feeling ay ba, kailangan bumagsak ako sa sahig. Hallelujah. No, some feel that unless they fall on the floor, ano pa? Run, ano pa? Jump, ano pa? Laugh, ano pa? Shout, or cry, that they have not truly received the gift of Holy Spirit. Mali! Porque ba bumagsak ka dyan? Uy, bumagsak, may Holy Ghost na yan! Uy, umiyak, may Holy Ghost sila. Dami nila umiyak, 10. Di ba? Uy, tawa ng tawa, may Holy Ghost yan. Di ba? Mga maling turo. Mga laughing in the Spirit daw. May sakit yun. Praise God. Hallelujah. Ano pa? Jump. Talon ng talon. Praise God. Ano pa? Run. Takbo ng takbo. Praise God. No, unless daw na mangyari sa kanila yon, hindi nila masasabing nakatanggap sila ng Holy Spirit. Tama ba yun? Mali. Walang tinuturo sa Bible na ganun. Na pag tumakbo ka, proof na may Holy Ghost ka na. Na pag tumalon ka, no? O sumayaw ka, o umiyak ka, o nagsisigaw ka dyan, ibig sabihin may Holy Ghost ka na. Wala yun sa Bible, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi dyan, ano? The only biblical sign of receiving the Holy Spirit is to speak with other tongues. Kahit na steady ka lang dyan, kahit hindi ka nagwawala dyan, no? We are talking about receiving, hindi gift.
Kasi dalawa ang speaking tongues sa Bible. Yung isa gift, yung isa receiving. Yun yung indwelling of the Holy Spirit sa mga baguhan na matatatakan ni Lord para maging kanya na. Yan. No? The only biblical sign for receiving the Holy Spirit is to speak with other tongues. Yan, no? Yun lang talaga ang basihan sa Bible na nakareceive ang tao ng Holy Ghost. Kahit hindi yan tumatakbo, kahit hindi yan tumatalon, kahit hindi yan bumabagsak, kahit bumagsak pa yan. Kaya ang lagi ko sinasabi sa inyo, pag may bumabagsak sa lakas ng presence ng Holy Ghost dito sa church, sa naramdaman niya, anong ginagawa ko agad? Ginagayan ko agad kayo. Pakinggan nyo, baka na-speak in tongues niya. Hanggat hindi yan nag-speak in tongues, wala yan. Praise God. Naalala ko nung ako'y gusto kong makareceive ng Holy Ghost. Doon sa abroad, mga kapatid, nakaluhod kami, nakapaikot kami. Yung isang kapatid na may Holy Ghost, hawak yung kaliwang kamay ko. Yung isang kapatid naman may Holy Ghost, hawak din yung isang kamay ko. Gusto kong makareceive ng Holy Ghost. Nagkapuspusan na lahat. Yung may Holy Ghost sa kaliwa, ganyan na ganyan. Di pati kamay ko ganyan din. Yung isa naman na nasa kanan mo, gano'n na gano'n. Ganyan, ako ganyan. Sabi niya sa kapatid, si Brother Nani, may Holy Ghost na! Kamusta? Ano feeling? Brad, wala ko natanggap. Nangawit ako sa kanilang dalawa. Dahil alam ko, pinag-aralan doon pa lang ang pagtanggap ng Holy Ghost. Ang ebidensya na ikaw ay nakatanggap ng Holy Ghost ay nagsalita ka ng iba't ibang wika at ikaw mismo makakasaksi niyan. Dahil nung natanggap ko Holy Ghost, narinig ko talaga, nagsalita ako ng iba't ibang wika na hindi ko memorize na unknown sa akin. Never ko nga pinag-aralan. Praise God. Nag-hallelujah ako, nag-worship ako kay God hanggang sa nagmanhid na yung pisngi ko hanggang sa yung dila ko kinontrol na ni God at nagsalita na ako ng iba't ibang wika. Napakaganda. Di ba naranasan nyo rin yan? Praise God. Hallelujah. Kasi sabi niyan, the only biblical sign for receiving the Holy Spirit is to speak with other tongues. You may or may not do the above actions. Di mo kailangan tumakbo. Hindi yun ang basihan. No? Praise God. You may or you may not. Sabi diyan, may tumatakbo na nagtatangs. Yun, nakareceive yun. May mga bumagsak na nagtatangs, yun, nakareceive yun. Kasi ang basihan, hindi yung pagkabagsak, hindi yung pagtakbo, kundi yung speaking of tongues. Kasi sabi sa Bible, out of your belly shall flow rivers of living water. Kahit tumakbo yan, kahit bumagsak yan, kung wala namang lumabas sa bibig, hindi yan nakaka-receive ng Holy Ghost. Yeah, kaya malinaw yan kailangan. Biblical tayo, biblical. Praise God. Hallelujah. Kasi sabi dyan, no? You may or may not do the above actions upon receiving the Holy Spirit. This will depend primarily on the person's personality. Yan. Ano ibig sabihin nun? This depends primarily on the person's personality. Bakit? May mga iyakin. Yan. No? Pag naramdaman mo na ang presence ni God, may mga umiiyak. Hindi masama yun. Personality mo yun eh. Di ba? Pero dulo pa rin nun, kailangan marinig kang mag-speak in tongues. Yun, no? Kaya hindi pinagbabawalan yung personality dahil siya yun. May iiyak, praise God, no? Iba-iba. May masaya. Di ba? Ang mahalaga doon, narinig pa siyang nag-speak in tongues. Naranasan mo bang nag-speak in tongues? Yun, mga kapatid, ang basihan. Kaya sabi dyan, mga kapatid, no, sa Acts 10:45 to 46, nung panahon ng mga apostles, no, bawal makipag-fellowship ang Hudyo sa Gentiles. Yan, no? Pero itong senaryo na ito, si Peter, inutusan ng Diyos, pumunta kay Cornelius. Si Cornelius ay Gentile. Bakit?
Praise God. Sabi dito, no? Kaya mahalaga itong verse na ito, mga kapatid, itong Acts 10:45. Mahalaga itong verse na ito. Dahil itong verse na ito, nagtuturo sa atin ngayon. Kasi sabi nila, ang Holy Ghost daw ay para lang sa mga apostol. Ang Holy Ghost daw ay para lang dun sa mga Hudyo. No, ito ay isang another evidence, no? Nakatanggap ang Gentile, hindi Hudyo, ng Holy Ghost. At andito ang malino na word. Acts 10:45, and day of the circumcision, pinag-aralan po natin yan. Pag sabi circumcision, yan yung mga Jews, which believe were astonished, nagulat. Bakit? Nandun sila sa bahay ni Cornelius, mga hintil yun. Dahil inutusan sila ni God, si Peter, at yung mga samahan niya, na pumunta kay Cornelius. Dahil si Cornelius ay mapanalanganin, no? Mabait, matulungin. Praise God. Kaya inutusan ng Diyos si Peter. Sino ba si Peter? Yung binigyan ng susi sa Matthew 16:19 ng kaligtasan. Kaya mapapansin natin, si Peter ang pumunang sumigaw sa Hudyo, si Peter ang sumigaw sa Samaria, si Peter ang nag-share sa Gentile. Di ba? Acts 2:38, Jews. Acts 8, Samaritans. Gentiles, Acts 10. Di ba? Kasi si Peter ang binigyan ng susi. Yan. Kasi sabi niya, no? Acts 10:45, and day of the circumcision, Jews which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. You see? Biblical. Hindi lang po sa Hudyo ang Holy Ghost. Hindi lang sa panahon nila Apostle Peter. Hindi. Pati sa mga hintil, pinigay ng Diyos ang Holy Spirit. Paano nila napatunayan? 46, evidence. For they heard, narinig nila, them speak with tongues and magnify God. Yeah, no? Dahil narinig nila. Kaya ang basihan, narinig mo ba siyang nag-speak in tongues para mo masabing nakatanggap kasi ng Holy Ghost? Yan, no? Kaya huwag natin sabihan yung mga umiyak lang, yung mga bumagsak lang, says, congratulations, nakasig ng Holy Ghost, dahil kawawa yun. Bakit? Hindi na siya magdi-deserve. Feeling niya may Holy Ghost na siya eh. Pagdating ng rapture, hindi nakasama dahil sa'yo. No? Kaya kung may tawad ka, kung talaga narinig mo, tutukan mo ulit. Kaya mamaya, kung meron dyan, no? Kaya pagka dating sa altar calling, mga kapatid, patungan natin yung mga walang Holy Ghost. Huwag yung may Holy Ghost, namupuspos na nga, pinapatungan pa. Di ba? Patungan natin yung walang Holy Ghost, priority yan. Di ba? Patungan natin yung may Holy Ghost na lang lalamig, second priority yan. Ang priority natin yung walang Holy Ghost. No? Kaya mamaya, yung walang Holy Ghost, paupuan natin dito. Tulad ng ginagawa natin sa kabilang church. Palibutan. Yeah, no? Hallelujah. Kasi sabi dyan, no? For they heard them speak with tongues and magnify God. Doon nalaman ng mga Hudyo, doon nalaman ng mga apostol na ang Gentiles binigyan na rin ng kaligtasan ng Diyos. Yan yun yung fulfillment ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Then promise yan, prophecy ni Lord yan sa Joel 2:28. Ano sabi sa Joel 2:28? Basahin natin. Joel 2:28. Sabi dyan, Joel 2 verse 28. And it shall come to pass afterward. Pag sinabing it shall come to pass, mangyayari ito, sabi ni God. Afterward, hindi sa panahon na ito. Future. New Testament yan. That I will pour out my spirit upon all flesh. Sinabi ba dyan? I will pour out my spirit upon all Jews. Hindi. All flesh. Ang Jews, flesh. Ang Gentiles, flesh. Pharisees, flesh. Sadducees, Orthodox, and so on, flesh.
para sa lahat ng taong Holy Ghost. And your sons, hindi naman apostles yan, and your daughters shall prophesy. Yan, no? Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Pati sa mga katulong mo, 29, and also upon the servants and upon the handmaids in those days, may tinutukoy si God na panahon. Those days, I will pour out my Spirit. Yan. Nag-umpisa na yun sa pagdating ni Christ. Praise God. Napako siya. Pag-angat niya, nagbigay na siya ng Holy Ghost sa mga apostles. Nagbigay na siya ng mga Holy Ghost through the apostles of preaching sa mga churches hanggang sa mga Gentiles. Hallelujah. Kaya, delikado yung preconceived ideas. Tinuturan tayo ng wala sa Bible. Yan ang nasa Bible. No? Amen. Tignan din natin sa Acts 19, 5-6. Yan yung pinatungan ni Apostle Paul. Mga baptized ni John the Baptist. Alam natin yan. Acts 19, 5 and 6. Sabi dyan, ito yung mga binaptize na ni John the Baptist. Isang dosena yan. Binaptize ni John the Baptist before the cross. Buhay pa si John the Baptist. Pero naabutan sila ni Paul. Sa panahon na ni Paul, wala na. Patay na si John the Baptist. Na dumating na si Lord Jesus niyan. Napako na, namatay na, nabuhay na, umalis na ulit. No? Nagbigay na si God ng Holy Ghost. Panahon na ni Apostle Paul to, ang layo na. Lagpas na kala Peter. Natagpuan niya, mga pinaptize ni John. Sabi niya, when they heard this, anong narinig niya? Baptized daw sila ni John. They were baptized in the name of the Lord Jesus. Bakit? Kung babasa natin Acts 19, 1-4, sineran sila ni Apostle Paul. Kailangan ko yung mabaptize ko in the name of Jesus Christ. At nagpabaptize sila second time, this time with the name of the Lord Jesus Christ. At sila ay pinatungo ni Apostle Paul. At sabi dyan, nung narinig nila ang sharing ni Apostle Paul, when they heard this, verse 5, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Verse 6, and when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. You see? Yan ang biblical na pagtanggap ng Holy Ghost. Kaya mag-iingat tayo sa mga katuroan na lumalaganap may maraming deceit ngayon sa bayan, sa libutan mga kapatid, na umiyak ka lang na baptize ka na ng Holy Ghost. Delikado yan. Praise God. Kaya sabi niyo mga kapatid, yan yung pangatlo, preconceived ideas. Kaya huwag tayong maniniwala kung wala sa Bible. Mga ideas, mga katuruan. Hallelujah. Ano yung pang-apat? Pride. May pride ka. Yan. May pride ka. Hindi mo matanggap ang Holy Ghost. Kung akin yan. May pride. Praise God. Mahal ako ng Diyos. No? Baka mas mahal pa ako ng Diyos kaysa sa'yo eh. Di ba? Kung akin yan. Praise God. May pride. No? Hindi makakatanggap kasi may pride. Ang pride mga kapatid, sa sanlibutan yan. Hindi yan sa Diyos. Sa kalaban yan. Sa sanlibutan yan. Basa natin, 1 John 2:16. 1 John 2:16. Yan. For all that is in the world, yan, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Kaya kung may pride ka, hindi ka makaka-receive. Alam niyo mga kapatid, umabot ako ng 6 months, maka-receive ng Holy Ghost. You know why? Dahil na-develop yung faith ko in prayer. Very powerful yung prayer ko, mga kapatid. Very specific, and God always answers specifically. So, na-develop yung faith ko sa prayer. Kaya pagdating dito sa pagtanggap ng Holy Ghost, no, feeling ko, okay ako. Yan. Pagpe-pray ko lang yan.
Kasi nasanay na ako, sinasagot ako ni God specific sa prayer, nasanay ako eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, prayer lang yan, matanggap ko yan. You know what mga kapatid? Ang dami namin nakahilera, ako lang hindi naka-receive ng Holy Ghost. Yeah, sa church. Doon sa abroad mga kapatid. Why? Because my faith is so high siya na naging pride. Ano yun? Naging belief sa sarili. Alam mo, pag belief ka na sa sarili, para mo na sinabi hindi ka na nagkakamali. Nagkakaroon ka ng pride. So yung heart ko matikas. Kaya talagang umabot ng 6 months, tinuruan ako ng Diyos. Paano bumaba? Paano magpakumbaba? Dahil ang Holy Ghost hindi nakukuha sa mataas. Ang Holy Ghost nakukuha sa pinakamababa. Naalala ko yung preaching sa amin ng pastor. Tandaan nyo, ang falls, ang tubig, ang stream of water sa bundok, pababa. Kung gusto mong uminom ng streams of water mula sa bundok, abangan mo sa baba. Dahil doon bumababa ang tubig. Kaya doon ako natuto mga kapatid. Praise God. No? Nilagay ko na sa lugar yung pananampalataya sa panalangin. Malaki ang power ng humility. Praise God, no? Ang power ng Diyos ay nasa humility. Kahit siya King of Kings, Lord of Lords, siya ay bumaba para sa atin. Nahayag sa laman para sa atin. Andun ang kapangyarihan ng Diyos. 1 Timothy 3:16. No? Kaya, ang pride hadlang yan. Pride hadlang yan. Kailangan matuto tayong bumaba. Pinaranas talaga sa akin ni God na hanggang di ka nagpapakumaba, hindi ka makakaranas. Talagang pinalambot ni Lord yung heart ko. At nagkaroon ako ng isang kapatid na pareho ko. Ganon din kasi siya mag-pray hanggang sa hindi niya rin matanggap. Hanggang sa explain ko sa kanya. Panahon din. Praise God. At natanggap din ang Holy Ghost. Kailangan natin kasi mga kapatid sa baba. Gusto natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa baba tayo. We need to show Him. We need to think and feel no na tayo ay wala kung wala siya. Yan, no? Mahalaga yun. Kaya pride, hadlang yan. Hadlang yan. Pride is of the world. Pride is also worldly. Praise God. Basta natin sa Proverbs 14:3. Proverbs 14:3. We shall have 15 minutes. Proverbs 14, verse 3. In the mouth of the foolish is a rod of pride. No? Kaya pag sabi mo, akin yan, foolish ka. Praise God. No? Bilib sa sarili, foolish yan. Kung akin yan, hindi ko kailangan maghirap dyan. Hindi naman talaga naghihirap eh. Praise God, no? In the mouth of the foolish is a rod of pride, but the lips of the wise shall preserve them. Praise God. No? Buksan natin sa Proverbs 16:18. Proverbs 16:18. Yan. Ano sabi sa Proverbs 16:18? Pride goeth before destruction. Kaya kung may pride tayo, pabagsak tayo niyan. Feeling mo lang, malakas ka. Feeling mo lang, matibay ka. No? Hindi mo feeling na ganun mo kakailangan si God. Ang dulo niyan, pabagsak. Pero yung laging malambot ang puso, laging nakadepende kay God, laging umaasa kay God, laging kay God dumidikit, yan yung malakas. Yan yung malakas. Praise God. Kasi sabi niya, no? Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Praise God. Tigas. Nung pabagsak yan. Kaya gusto nila talaga sa atin ng pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Wala dapat tayong pride. Yan po yung number 4.
na naghahadlang? Pride. No? Kaya, pag naghihingil tayo ng Holy Spirit, gusto natin makatanggap ng Holy Spirit, gusto natin mapuspos, baba tayo kay Lord. Pakumbaba tayo kay Lord. Kung naglalabig ka, pakumbaba tayo kay Lord. Andun lagi ang sumunod, mga kapatid. Number 5. Amen. Fear. Okay, hindi mo matanggap ang Holy Spirit dahil sa takot. Ako yan. Ako yan noon. Takot ako. Praise God. No? Takot. Dahil ano ang takot? Walang tiwala sa Diyos. Ba't ka matatakot? Ang Diyos ang nangako sa iyo. Anak, magsasalita ka ng iba't ibang wika. Anak, bibigyan kita ng Holy Spirit. Ba't ka matatakot? Kaya umabot din ako ng 6 months. Dahil takot. Dahil iba pakiramdam yung pala masarap. Yung pala the best. Kaya natanggap ko yung takot nung hinarap ko yung takot. Nung sabi ko, naalala ko yung sinabi ko kay Lord nun, patay kong patay Lord, nag-worship talaga ako. Binigay ko lahat. Tinanggal ko yung takot. Binigay ko yung buhay ko kay Lord. Tatanggap lang ng Holy Ghost. Sabi ko, kunin mo ko. Takot Kaya yun lumabas sa bibig ko, no? Kaya fear, hadlang yan. No, hadlang yung fear. Praise God. Number 6, sin. Kasalanan. Another hadlang. Kasalanan. Gusto mo makalisin ng Holy Ghost? Siguraduhin mo na walang nananatili sa iyong kasalanan. Yan. Gusto mo mapuspos? Siguraduhin mo na walang nananatili sa iyong kasalanan. Basta natin, Isaiah 59, 1 and 2. Praise God. Isaiah 59, 1 and 2. Yan. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. Kaya kang abutin ni God. Kaya kanyang pakinggan. Naririnig ka niya. Kaya kanyang abutin. Sabi nga dyan, behold, the Lord's hand is not shortened. Hindi maikli ang kamay niya. Hindi nagpapatukoy sa haba ng kamayan sa kakayanan ng Diyos. Kaya kanyang sagutin. That it cannot save. Kaya kanyang iligtas lagi. Neither his ear heavy that it cannot hear. No, hindi ganun si Lord. Kaya kanyang i-save, kaya kanyang sagutin, kaya kanyang tulungan. Lahat kaya ni Lord. But, sabi sa 2, your iniquities. Yun. Your iniquities have separated between you and your God. Yung ating mga kasalanan. Yan. Yung ating mga kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. May kakayanan ang Diyos na kaya niyang lahat sa buhay mo. Pero ang hadlang ay kasalanan. Yan. Praise God. And your sins have hid His face from you, that He will not hear. Kaya hindi ka niya masagot. Narinig ka niya. Kaya lang hindi ka niya masagot. Dahil sa ating iniquities and sins. Naranasan ko rin yan, mga kapatid. Sabi sa akin, baka may ginagawa ka God. At tinigil ko yun at narisip ko yung Holy Ghost. Praise God. Yan ang mga hadlang. Sin, mga kapatid. Sin creates a barrier between God and man, impacting their relationship and hinders God's fulfillment of divine promise. May mga promise si God sa atin. We claim that. We are claiming God's promises. We are claiming God's prophecies. Pero we cannot claim it. God cannot fulfill it. Bakit? May sin. May harang. Tanggalin mo na yung harang para maranasan mo yung promise. Tanggalin mo yung harang para ma-fulfill ni God, no, yung kanyang promise. Praise the Lord. Hallelujah. So, yan, number 6 yan. Sin. Number 7. Tapusin na natin. Amen. May 8 minutes pa. Mga hadlang to
sa pagtanggap ng Holy Ghost. Number 7, indoctrination. Yan, indoctrination. Magkahawig to sa number 3, preconceived. Kaya ka nagkaroon ng ganong idea dahil na-indoctrinate ka, naturuan ka. Yan. So itong number 7 na hadlang kung bakit hindi makareceive ang tao ng Holy Ghost. Indoctrination from other churches and traditional religious. Yan, no? Dahil ikaw ay nadoktrinahan ng ibang church, nadoktrinahan ka ng ibang tao, nadoktrinahan ka ng ibang leader. Yan. Ano pa? Mga tradition religious. Yan. Nadoktrinahan tayo. So, yun ang naging laman natin. Kung yun na ang laman natin, balik na tayo niyan sa versa number 3. Preconceived ideas. Yan. Napasukan tayo ng 3 preconceived ideas. Praise God. Hallelujah. Kaya mag-iingat tayo. Dahil maraming nangangaraw ngayon ang pagtanggap ng Holy Spirit ay ganito. Ang water baptism ay hindi na kailangan. Maraming ganyan ngayon. No? Mag-iingat tayo. Dahil nakalagay sa Bible, no? 1 Peter 3:21. Diba? Baptism now save us. Praise God, no? Kaya kahit sabihin nila 10 beses, haharap sila sa Diyos dahil nakasulat. Nakalagay sa Revelation 22, mabigat ang kaparusahan ng magdagdag at magbawas. Kaya dito lang tayo, strict. Hindi pwede magdagdag, hindi pwede magbawas. No? Hallelujah. So sabi dyan, no? Indoctrination from other churches and traditional religious. Basahin natin sa Ephesians 1:13. Alam na natin to. No? Ito ang isang tama yung verse, pero wrong understanding, wrong knowledge, naging wrong application. Yan. Dahil sa wrong application, naging indoctrinated ka na ng mali. Kaya yun na ang preconceived idea mo. Yan, no? Ano ba nakalagay dyan? Ephesians 1:13. Sino nagsasalita dito? Si Apostle Paul. Look at that. It's the book of Ephesians. Dahil ang kausap niya dito, yung mga taga-Ephesus na pinuntahan niya, na nakilala niya. Yung binasa natin kanina. Ephesians 1:13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. Nagkaroon ka ng faith, no? Ng trust nung narinig mo ang word of truth. This is it, the word of God. The gospel of your salvation. Yung gospel na si Lord ay namatay para sa iyo, nilibing at nabuhay after 3 days at tinanggap mo siya sa panalangin. Born again ka na. Indoctrination of other churches. Wala po yun sa Bible. Ito po ay sulat ni Apostle Paul sa binasa natin kanina sa Acts 19:1-6. Sinera niya, binaptize niya in the name of Jesus Christ. Yung mga binaptize dati ni John the Baptist, pinantungo niya ng kamay at nagsalita sila ng iba't ibang wika, nakatanggap sila ng Holy Ghost. Ito ay sulat ni Apostle Paul sa kanila. Kaya hindi pwedeng gamitin ang verse na ito para ituro na manampalataya ka lang, selyado ka na ng Holy Spirit. Wrong, you see? Kaya lack of study, lack of understanding, gagamit ka lang ng verse at ituturo at paniniwalaan ng church at maniniwala na sila okay na. Very dangerous. Kaya sabi niya sa Ephesians 1:13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe. Alam natin yung believe dyan, sumunod, nagpabaptize. Ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Kayo ay naselyuhan. Ito ay sulat ni Apostle Paul doon sa mga taga-Ephesus. Basa natin, Acts 19. Praise God. Kaya pabalik-balik lang kayo ang Bible, mga kapatid. Very clear. Very clear ang Bible. No? Acts 19. 4-5. Yan. Umpisa natin sa 1-6. 1-6. Sabi niya, no?
And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus. Yan, kaya nga yung kanina, Ephesians 1:13, kasi mga Ephesians ang kausap niya, taga-Ephesus. Sulat niya yun, paalala sa mga ito. Yan. Came to Ephesus and finding certain disciples. He said unto them, have you received the Holy Ghost since ye believe? Ba't gano'n ang tanong niya? Kasi si Paul ay nasa panahon na meron ng Holy Ghost baptism. Meron ng water baptism in the name of Jesus Christ. Ang kausap niya, walang ganun sa panahon nila. Bakit? Ang nag-alaga sa kanila, si John the Baptist. Kaya nung nagtanong siya, kung natanggap nyo na bang Holy Ghost, anong sagot sa kanya? And he said unto them, have you received the Holy Ghost since you believe? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Yeah, praise God. He said unto them, no? And verse 3, and he said unto them, unto what then were ye baptized? And they said, unto John's baptism. Praise God, mga baptized pa rin John. So nag-share si Apostle Paul sa verse 4. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, walang name, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus. When they heard this, yan na, nung narinig nila yung sinabi ng Apostle Paul, they were baptized in the name of the Lord Jesus. You see, no? Baptized na sila. Nung narinig na yung sinasabi ni Paul, nagpabaptize ulit sila. Dahil importanteng mabaptize ang tao ngayon in the name of Jesus Christ. Dahil yun ang utos ng Diyos. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. Yan na yung Ephesians 1:13. Yung pangyayari na yan, yung scenario na yan, yan yung laman ng sulat sa Ephesians 1:13. Nagpaalala siya. Bakit? Yung Ephesians 1:13, sulat yun ni Apostle Paul para sa kanila, dahil wala na si Apostle Paul sa kanila. Nagpaalala si Apostle Paul sa kanila. Nagbigay ng kalakasan. Tandaan nyo pagkatapos yung narinig ang word of truth, yung gospel, praise God, natataka na kayo. Ibig sabihin, mga anak na kayo ng Diyos. Ibig sabihin nun, magpatuloy kayo, huwag kayo titigil. Letter po yun. Yung hindi nakakalan ng storya, ginagamit yung Ephesians 1:13 as doctrinal na maniwala ka lang, tanggapin mo na siya sa panalangin, may Holy Spirit ka na. Mali. Di ba? Kaya napakahirap pag hindi inaaral ang Word of God. No? Praise God. Kasabi dyan, no? Indoctrination from other churches. Bakit? Ano ba yung mga doctrine ng ibang churches, no? Ang Holy Spirit daw ay para lang sa mga apostles. Hindi na daw ngayon. Tignan natin. Acts 2:38 hanggang 39. Yan. Acts 2:38 hanggang 39. Yan. Acts 2:38 hanggang 39. Sabi dyan, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Sino kausap ni Apostle Paul, Peter dyan? Mga Jews. At ano sinabi niya? For the promise to yung Holy Ghost, is unto you and to your children. Para sa mga apostles lang ba yan? Hindi. Pati sa mga anak. And to all, para sa lahat, that are afar off. Bakit? Nung sinigaw ni Peter yun, hindi naman narinig ng buong mundo. Yan. And to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. You see? Punong-puno ang Bible ng evidence, mga kapatid. Punong-puno. Praise God. Kaya walang dahilan ang tao. Praise God. Ano sabi niyan? For the promise is unto you. Yan yung nakalagay sa Romans 6:23. Basahin natin? Romans 6:23. Kaya pag na-memorize natin ito lahat, mga kapatid, hallelujah, madali natin i-share ng malinaw ang salita ng Diyos ng kaligtasan. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Ano sinabi ni Apostle Peter kanina sa Acts 2:38-39? You shall receive the gift. Yan yun. Kaya ka magkakaroon ng eternal life dahil yung ibibigay ni God, yung gift na yan, ay nagpapatukoy sa Holy Spirit. Yan, no? Kaya huwag tayo basta-basta tatanggap ng mga katuruan. Walang problemang makinig. Walang problemang mag-entertain. Maganda nga makapag-entertain ka para ikaw ay makapag-share. Let them teach you first. Let them share to you God's word. Kung may mga kumakatok sa bahay natin, tanggapin natin. Bakit? Mahayuan natin yun. Masyasyaran natin yun, mga kapatid. Dahil tayo mismo papakita natin sa Bible, no, na tama sila, kulang lang. Yan. Ganyan din tayo noon, di ba? Tama tayo, kulang lang. Tama tayo na nananampalataya kay Lord Jesus, kulang lang. Hindi natin kilala si Jesus talaga. No? Kulang lang, water baptism. Kulang lang, Holy Spirit. No? Kaya sumatotal, hindi lang. Dahil kaligtasan ang kulang. Malaki ang kulang. Praise God. No? So, wala masama makinig, mag-entertain, wala masama. Huwag tatanggap pag mali. Dahil ito ang hawak natin. Hindi si pastor, hindi si elder, hindi si Brad. Ito ang ating decision. God's word. It has to be in the Bible. Praise God. So, yan po yung number 7. Number 8, ito na yung last. Feel that the Holy Ghost is not for them. Yan na naman, si feeling na naman. Di para sa akin yan. Masamang tao ako eh. Hindi totoo yan. Ano nakalagay sa Revelations, mga kapatid? Ang nagsinungaling at ang pumatay ay pupunta sa impyerno. Praise God. No? Bakit? Lahat pinanganak sa kasalanan. Psalms 51:5. And the wages of sin is death. Kaya ganun. Praise God. So sabi dyan, no? Feel that the Holy Ghost is not for them. May mga taong ganyan talaga. No? Hindi para sa akin ng Holy Ghost kasi masyado akong masama. Yan, no? Yung iba naman, sa akin talaga yan, para sa akin talaga yan. Kasi mabait ako. Di ba? Praise God. Kaya yung feeling, dangerous ang feeling. No? Basahin natin mga kapatid. Jeremiah 17:9. Jeremiah 17:9. Yeah, ano nakalagay sa Jeremiah 17:9? The heart is deceitful above all things. Ano sabi? Deceitful, mandaraya, above all things. Hindi lang sa ilan, sa lahat ng bagay. No? Kaya nga ang heart without God's word is a fool. No? Pag masaya ka magpupuri. Pag malungkot ka magpupuri. Diba? Pag ganado ka magpuri. Pag tamad ka magpuri. Pero kung may word of God ka, pag tinatamad ka, di sabi ni God, dumalo eh. Hindi ka nagbabago. Dahil may word of God. Kaya word of God should be above the hearts. No? Pag malungkot ka, okay lang kahit malungkot. Ang sabi ni God, di niya ako pabayaan eh. Ganun ka pa rin. Di ba? Kaya ang heart na walang word of God is a fool. Di ba? Kaya nasabi niya, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Desperately wicked. Ibig sabihin talagang nagnanasa ng kasamaan. Di ba? Kaya nararanasan natin yan. Tapos pagsasorry tayo kay God. Ang good thing is, for John 1:9, God forgives. And God forgets. No? Kaya magbago. No? Kaya sabi niya, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Praise God. Who can know it? Walang nakakaalam. Kala mo, alam mo heart mo, hindi mo alam. Kala mo lang. No? Marami ka pang malalaman about your heart. Praise God. Pagka ikaw ay lumalaki, nagbabago. Pero pag pinasukan na yan ng Word of God, makokontrol na yan. No? Jeremiah 17:19. Kaya, kilala mo ba talaga ang heart mo? Hindi. Pero ang good news is, kilala ng Diyos ang heart mo. Kaya gusto niya, ito ang guide mo. Dahil anak, kilala kita. Ito lang. Sundin mo lang to. Magtatagumpay ka. Yan. So yan po yung mga hadlang sa mga hindi makareceive ng Holy Ghost. No? Number 1, lack of real repentance. Tumalikod ka na ba talaga sa iyong kasalanan? Number 2, doubt. May duda ka. Tsaka unbelief. Yan.
Number 3, preconceived ideas. Meron ka idea na hindi ganyan, ganito lang talaga para makatanong. Hindi, no? Kailangan biblical. Praise God. Number 4, pride. May pride ka. Kung akin yan, hindi ko kailangan mag-ganyan. Pride yan. Hindi ka makakareceive talaga yan. Kailangan mo talagang bumaba. Mag-worship kay God dahil may instruction sa John 7:37 hanggang 39. Kung hindi ka sunod dyan, wala mangyari. Number 5, fear. Takot ka. Huwag ka matakot. Dahil yung mga nakareceive ng Holy Ghost, pinapalibutan niya ng mga kapatiran. Praise God. Nakasaksi na nga kami ng nauntog talaga. Wala namang nangyari because God is in control. We are in a miracle of God. Number 6, sin. May kasalanan ka na tinatago. Ayaw mong i-surrender kay God. Surrender mo na yan. Ma-receive mo Holy Ghost. Number 7, indoctrinated. Naaralan ka na ng iba na hindi biblical. Alisin na yan. Praise God. Number 8, feeling. Yan. Huwag ka sa feeling. Doon ka tumingin sa Word of God. Malungkot ka ngayon, dahil sa Word of God, marireceive mo Holy Ghost. Mahina ka ngayon, dahil sa Word of God, marireceive mo pa rin ang Holy Ghost. May pagsubok ka, mahirap, lahat na nandiyan na sa'yo ngayon, marireceive mo pa rin ang Holy Ghost. Dahil nangako ang Diyos ngayon. No? Kaya tayo ay mamaya, no? Yung gusto makareceive ng Holy Ghost, huwag mo itindin yung katabi mo. Huwag mo isipin yung postiso mo na nahulog. Huwag mo isipin yung uhog mo na tumutulog. Wala na. Talagang i-desire mo yung Holy Ghost. No? Marami ganyan. Andyan naman kami, taga-punas, andyan na kami lahat. Praise God. At saka huwag kang pupwesto na aantokin ka. May mga pwesto ko sila na naka-guess upon relax. Kumila ko tulog pala. Praise God. May iba naman nakaluhod nga, pero pati ulo nakaluhod sa sahig. Kaya punta mo na konti, matutumba, tulog din pala. Sabi, para kang umiinom ng tubig. Bumanga ka, tumingala ka, mag-worship ka, hallelujah kay Lord, at may mararanasan ka. No? O mamaya yung mga maglalihans, ipatungan yung walang Holy Ghost, hindi yung ang mga kapatid natin na napupuspos na. Ano ito double puspos nyo? Puspos na rin. Huwag yan, may Holy Ghost na yan. Itun ka mo. May Holy Ghost na. Don't share God's promise. Diba? To God be all the glory. God bless everyone. Thank you, Jesus. Praise God. Praise the Lord, mga kapatid. Tayo ba yung matutunan, mga kapatid?